Magandang araw pong muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayon sa mabuting balita ngayong ikalawang linggo sa karaniwang panahon ay ating narinig mula kay San Juan na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito po ay lagi nating binabanggit sa banal na misa at ito po ay nangangahulugan na si Jesus ang kordero ng Diyos, ang tupa na ihahain isang araw sa krus. Siya din po yung pinagdiriwang natin ngayon na Santo Niño, ang banal na sanggol. Ang ibig sabihin itong banal na sanggol na si Jesus ay isang araw ipapako sa krus pakundangan sa atin. At bagamat hindi man po ito pinagdiriwang sa buong Pilipinas, kundi lalo tigit sa Diocese ng San Pablo, ngayon din po yung kapistahan pumapatak ngayong taong ito, yung kapistahan ni San Pablo unang ermitanyo. Kaya paano po natin ikokonekta itong buhay ni San Pablo, isang ermitanyo, isang tao na gumugol ng kanyang buhay sa pamamagitan ng panalangin at pagpepenitensya, sa pamamagitan ng ating mga pagtitiis, no? Sapagkat alam natin na sa buhay hindi lamang puro alwan, no? Laging nandyan yung tinatawag nating dusa, may pinagdadaanan, no? Hindi po yan mawawala sa buhay sapagkat sa buhay magkasama ang saya at dusa, no? Pero kapag tayo may pag-ibig katulad ng mga banal, katulad ni San Pablo unang ermitanyo, tayo po ay bahagi sa tinatawag nating buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Kung paano si Jesucristo po ay hindi naman lagi nasa kasalan sa kana, kundi isang araw ay siya ay nasa krus, nakapako, no? Tayo din sa ating buhay sana ay huwag tayong magsawa na kung tayo man ay nagdurusa o tayo man ay nagsasaya, lagi nating kapiling ang Diyos. At syempre, sana huwag natin kakalimutan po yung ating kapwa, sapagkat alam natin na ating buhay Kristiyano ay hindi lamang tayo at ang Panginoon Diyos, kundi tayo at ang ating kapwa. Ang ibig sabihin sa mga dukha, lalo't higit sa mga kapos, no? Hindi lang po pinag-uusapan dito yung mga dukha sa mga material na bagay o sa pera, kundi mga dukha sa pag-ibig, dukha sa pansin, dukha sa kaalaman, dukha sa payo, dukha sa pakikinig, no? Kaya magandang isipin na kung nais nating maging kabahagi ni Jesus bilang kordero ng Diyos, ay tayo kinakailangan maging katulad ng isang bata na masunurin sa magulang, katulad ni Jesus na masunurin sa kalooban ng Ama, at gayon din sa kalooban ni San Jose at ni Mama Mary, at gayon din na handa tayo magsakripisyo katulad ni San Pablo at ng napakarami pang mga santo. Pagpalain tayo ng Diyos.